Maganda to, ayan na nga, mukhang magbabangga na nga ang R3 Killer at R3 ni Motodeck. Kailan na naman tong post na to, pero gagawa ko ng reaction video. Tingnan natin kung kanino tayo papanig dito, dun ba sa R3 Killer na open load na Raider 150 Fi o dito sa R3 ni Idol Motodeck. So idol natin si Motodeck mga kapwa, since day 1 talaga, legit. Idol ko to mga kapwa, walang sobrang natural, walang halong chemical. Alam naman natin ngayon mga kapwa na yung R3 Killer talagang legit na malakas at matuling talaga. Nagawa na natin yan ng reaction video din at talagang legit. Napahanga talaga ako dun sa tuling kasi sobrang tuling talaga, as in. Tumatakbo ng 200 plus sa GPS. GPS mga kapwa, matuling yun. Only those na gumagamit ng GPS ang nakakaalam kung gaano katuling ang 200 kilometers per hour sa GPS. So panoorin muna natin yung specs ng motor ni Idol Motodeck. Ito yung specs ng motor. So ito yung ating Yamaha R3. Nililid ko kayo ngayon sa mga piyesang kinabit namin sa kanya. Isang gunit ko. Basically, para hindi na humaba yung video natin, ito yung mga advanced features na meron siya. Payload adjuster. Fully adjustable na shocks. Talagang racetrack tuned yung gulong niya. Basically, actually hindi nga to basic pero to be short, talagang circuit o racetrack tuned yung motor ni Motodeck dito mga kapwa. Na legit na talagang itinono para sa racetrack. Calipers and brake system sprocket, yung exhaust system, kadena, lighten, tapos quick shifter para para mas mabilis na cambio. Racetrack tuned talaga. Something special dito. Karoon eraser para dyan. Legit. Yun ang malaking points. Racing ECU. Stock yung makina nito, Yun. lahat halos yung engine parts. Mga pang external lang ang mga in-upgrade namin para sa kanya. Ito nabig namin to all stock. So yun, coming from Motodeck na all stock yung makina. Stock yung makina, ECU lang ang pinalitan. Incomparable talaga silang dalawa kasi yung isa para sa street use at ito naman ay racetrack use. So magkaibang kategory itong dalawang to. Sa mabilisan sabi, kung ilalapag mo yung R3 Killer sa circuit, hindi ubra yon. Kung ilalapag mo naman tong kay Motodeck ng layong distansya, lulugihin naman siya nung super open na Raider 150 Fi. So magkaiba itong dalawang to. Pero gagawin ko yung makakaya ko para i-compare sila kung ano ba talaga yung mas malakas sa isa't isa. Kung pag-uusapan natin waswasan talaga, as in waswasan, yung mga 7 kilometers something, 10 kilometers, ilang kilometers ba yung pinagkakararahan dyan sa no rules o yung waswasan talaga, ilang kilometers, hindi ko tanda. Pero kung pag-uusapan natin dyan is mga nasa 7 kilometer race, 5 kilometer race na dare-diretso, I'll side with doon sa kargadong Raider Fi o doon sa R3 Killer. Bakit kamo? Kasi itong R3 na ito, mga kapwa, kahit pa R3 ni Idol Motodeck na legit naman na malakas talaga, plus malakas din yung hinete, plus yung mga features na meron siya, pang racetrack use yun. Pero kung gagamitin mo to sa kalsada, napakaraming limiting factors na meron to. Kung pabilisan ng takbo o talagang waswasan na long distance ang pag-uusapan. Number one na problema nito o limiting factor ng R3 ni Motodeck dito mga kapwa is yung aerodynamics. Kahit pa sabihin mo na ang fairings nito is designed for aerodynamic use, ikukumpara mo naman sa makakalaban niya na R3 Killer na Raider 150 Fi na talagang ang power to weight ratio mataas. Yung makina niya malakas pero yung kaha niya magaan. Kumpara mo sa R3 na mas mabigat ng talagang hamak na hamak. sobrang bigat nito kumpara dun sa Raider 150 Fi na kargado. Isa pa, napakanipis ng Raider 150 Fi kumpara sa dito sa R3 kaya yung talagang banggang-bangga yung hangin. So tutuling pa talaga ang R3 kung payat din o kung isasalpak mo sa Raider 150 ang makina ng R3, etong kay Motodeck, all stock na 300cc na makina tapos naka-racing ECU plus maliliit na gulong, magaan na chassis, bearings na hindi sagap ang hangin. As in, yung talagang makina ilalagay mo sa Raider 150. I'll side with Motodeck pag ganun na. Kasi lakas ang 300cc mga kapwa kung ilalagay mo sa mas magaan na chassis at mas magaan na motor. Limiting factor lang talaga nitong kay Motodeck is mataba yung gulong. Napakabigat niyan mga kapwa pag nag-build up yan ng centrifugal force habang umiikot yan. Mabigat yan, para kang may tangay-tangay na flywheel dyan. Tapos hindi naman sobrang lakas ng 300cc mga kapwa, pero kulang siya. Kung ikukumpara mo sa mga 1000cc, baka naman may pilosopo dyan na sasabihin, bakit yung mga 1000cc, ang gulong, ang tataba, pero tumatakbo na mabilis. So dito lang tayo mga kapwa. Hindi mo pwedeng ilagay sa napakaliit na chassis ang napakalakas na makina. Example, 1000cc, tas lalagay mo sa chassis ng Raider 150 Fi na stock talaga na yun lang.
Yung chassis no, napakaliit. 'Di ba? Hindi po pwede 'yon. So, para sa akin, kung ilalagay mo ang makina tong R3 papunta sa Raider 150 Fi na ganun din ang itsura katulad ng R3 Killer, I'll side with Motodek mga kapwa. Kasi takas tong R3 mga kapwa, limitado lang talaga siya ng mga factors na talaga nakakaapekto sa pagpapabilis ng takbo, especially dun sa waswasan. Ang tataba ng gulong nito, tas ang bigat, tapos bangga pa ng hangin, di ba? Kumpara naman dun sa Raider na hubad talaga as in. Maidagdag ko na rin, no, mga kapwa. Ito nga pala yung unrestricted na R3, I think. Hindi naman totally unrestricted pero may limit pa rin. Pero ito yung naka-racing ECU. Ito rin yung paano manakbo. Skip na natin sa 6 speed gear 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. And probably it's still going, bumibilis pa yung motor pero hanggang 199 lang ang speedometer ng R3. So all I can say mga kapwa is ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na limiting factor ng R3. Imagine kung ilalagay mo to sa maliit na makina tapos patutulingin mo para sa walwalan, malamang sa malamang mag-i-exceed pa to sa mga expectations natin. So legit, matuling ang R3, kaso nga lang marami siyang limiting factors. And the engine itself is, I think, kulang para sa bigat ng chassis niya. O sa bigat ng mismong motor. Pero no, wait no mga kapwa, alam ko naman ang R3 is built para sa mga nagsisimula sa racetrack. O actually, hindi nga nagsisimula. Merong mga pro racers na 300cc ang ginagamit. Di ba? Kumbaga, parang maganda siya na race bike o pagpapraktisan mo na race bike kasi magaan at the same time hindi siya sobrang lakas. Talaga ng motor ginawa para sa specific purpose na para sa kanya. Pero I'm sure naman na joke lang yun yung kay Motodek. Talagang ano lang, kumbaga parang katuwaan lang kasi matunog na ang pangalan ng R3 Killer. Actually, ang dami naghahamon sa R3 Killer. Ayan hanapin ko yung R3 Killer. Mindanao Drag Race. Sobrang daming kumbaga curious sa lakas ng R3 Killer kasi legit naman talaga na sumibak ng R3. Kaso nga lang, yung R3 is all stock. As in, all stock. Kahit ECU, walang stock ECU din kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, comment down kung nagkakamali ako. Pero, ang alam ko, all stock yung R3. Sa akin, unfair. Unfair para dun sa R3. Pero, legit, na sumibak talaga ng R3. Kaya, deserve niya naman yung pangalan na yun kasi nangyari naman talaga. The bottom line mga kapwa is, yun nga, may kani-kanyang category kasi. So, feeling ko yung post ni Motodek na yun or comment ni Motodek na yun is just for fun. Alam naman natin na hindi magtatapat to and alam ko din naman na katulad ko mga kapwa, ang dami ring naghahamon sa akin ng karay-karera sa karsada pero hindi na natin pinapaunlakan kasi number one, delikado. Kaya ako din kasing mag-set as bad example na rin kasi nanggaling na tayo dyan mga kapwa sa karera sa karsada and ina-admit ko naman nagkamali ako doon. So, hindi ito yung panahon para mas dagdagan mo pa yung pagkakamali mo. The best way is ilagay mo sa tama. So, ito, kung matutuloy man to, I think sa racetrack gaganapin, I'll side with Motodek pa rin. Kahit pasabihin mo na 400 meter yan. 400 meter race or especially 200 meter race. Tapos, fully loaded na Raider 150 Fi na nakaset up ng pangwalwalan. As is, kung ano yung setup nun at kung ano yung setup na itong kay Motodek, I'll side with Motodek. Kasi ito, racetrack tuned, mabilis ang acceleration, may traction control, may quick shifter. Hindi katulad nung Raider 150 Fi na R3 Killer na nakasetup siya pang long distance, naka high speed setting na sprocket, tapos gulong na pangwalwalan, habang wheelbase, probably, I don't know. Pero I'll side with Motodek kapag racetrack ang pag-uusapan, drag race, o 201 meters. I'll side with Motodek kung as is ang pag-uusapan pero kung itotono mo rin yung R3 at Raider 150 na super load, sa 201, I'll side with Raider 150 naman kung isa-set up mo. Kasi magaan ng Raider 150, napakalaking factor nun kung pag-uusapan natin is drag race. I think hindi talaga matutuloy ang karera na kumbaga kay Motodek versus R3 Killer or kay Kapwaman versus kung ano man na naghahamon sa akin. Sobrang dami naghahamon sa atin mga kapwa pero hindi ko na pinapaunlakan. Kung may pagkakataon, then go, pwede sa racetrack o pwede sa drag race kung ano man. Mangyari man na ganon, then go, walang problema, at least nasa racetrack. Hanggat kaya, papaunla ka naman basta nasa racetrack. Pero pag nasa karsada, automatic na yan, no na yan mga kapwa. Hindi talaga directly comparable yung dalawa. Hindi mo sila pwedeng pagtapatin sa
sa larangan ng karera kasi magkaiba sila. So, malakas ang Raider pero may limiting factors at may hangganan din. Hindi naman lahat ng big bike ay nasisibak din ng Raider. May hangganan din. And matuling din ang R3. I think marami lang talagang limiting factors ang R3 kaya madalas nasisibak sa mga waswasan. Aerodynamics, matatabang gulong, mabigat na chassis, mabigat na motor. Sobrang daming factors. So,